Dahil nga ilang oras na lamang sasalubungin na ang bagong taon at syempre ang isa sa mga bida dyan paputok at saka mga fireworks display, di ba? So tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong tagapangulo ng Philippine Fireworks Association na si Ginoong Joven Ong. Sir Joven, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Good morning po, Sir Joven, at advance Happy New Year po. Good morning, John. Good morning, Drew. At sa lahat ng nakikinig, good morning. Alright, long time no here, Sir Joven. Ang pagkakaalala ko, huli pa kitang na-interview, nasa kabila pa ako. Wala pa akong balbas at bigote. Anyway, bilang tagapangulo po, bilang tagapangulo po ng Philippine Fireworks Association, unang-unang katanungan is, gaano po kaligtas ang ating mga produkto, lalo na siyempre, hindi natin maiwasan na may mga nakakalusot or pinalulusot na mga illegal na paputok at saka mga fireworks. Ginoong Joven, paano po natin matitiyak sa publiko ito? Go ahead, sir. Unang-una, siguraduhin natin na may mga labels ito. Tapos we should trust mga brands na talagang subok na at kilala natin na ika nga known for quality. Huwag tayo yung basta nagtitiwala na sa mga brands na hindi natin masyado kabisado. Ika nga. So, yun ang una kong mapapayo. Lalo na yung mga walang label, mga illegal, huwag na natin gamitin yon kasi hindi tayo nakakatiyak na baka pag sindi mo, sumabog ka agad. Ano? So, yun ang medyo re-recommend ako. Trust the trusted brands. Sinabi bang trusted brand pag ano ba, Kuyang Drew, Sir Joven, dapat ba mas mahal, mas trusted at mas ligtas ba? Tama ba? Dumaan talaga sa yung magandang Quality quality. control. Kasi meron pa rin nakakalusot minsan na nakarating dito sa ating bansa. Sasabihin, made in the Philippines. Meron pang nakatatak na PS mark. Pero pag i-check natin sa DTI, kung may PS mark ba o wala, hindi naman nila nabigyan. O kaya yung iba naman nalaman na hindi ito ginawa sa Pilipinas, ika nga binawi yung PS mark. No? So, may nakalusot pa rin gano'n. So, sana mahuli yung mga ganitong mga produkto nang sa gano'n mas ligtas ang mga publiko sa pagbili ng kanilang mga pailaw at saka mga papatok. Sir Joven, compare last year, humina ho ba o ganun pa rin ang status yung bentahan po ng mga firecrackers o mga pailaw po, Sir Joven? When we say firecrackers, paputok lang ng meaning nun. No? So, pailaw is pyrotechnics naman. So, regarding firecrackers, talagang downward na yung trend nito. Mas humihina taon-taon. Ang pailaw naman this year, mas malakas ang bentahan this year compared sa last year. Anong nakikita niyong dahilan, Sir Joven? Maraming magtataboy ng malas. This year Just sa fireworks. Yeah, maraming magtataboy ng ano. So, since mas gusto nila yung mas ligtas na pailaw, nakikita natin yung trend talaga, yung tao bumibili na ng pailaw. So, makikita mo iba tinatanong ako na parang konti lang paputok at nagpailaw, ano? Kasi parang sandali lang tahimik na. Kasi nga, mas mahal ang mga pailaw. Alam mo yung mga aerial device, yun na lang sinisindyan nila. So, sa sandali lang, ubos na yung budget nila kasi mas mahal talagang pailaw kumpara sa paputok. Hindi gaya ng, pag bumili ka ng, kahit nasabihin mo yung 16 shots, yung pinakamaliit na aerial device, 16 shots na 30mm calibers, magkano na makakabili ka na ng paputok na firecracker na hanggang alas 6 ng umaga nagpasisindi ka pa. So, Ganun ang diferensya ng presyo? Oo. So, sa isang sindihan mo ng pailaw, ito last you like a minute or less. So, yung isa naman napakamura kasi ng mga firecrackers, ng ibang firecrackers. So, talagang pa isa-isa kang sumisindi, 1 to sawa ka na nun. So, medyo nakikita na ngayon yung trend, nakita namin talaga na lalo na nung lumabas ang Executive Order 28 ng dating Pangulong Duterte, talaga yung shift from firecrackers to pailaw. Talagang drastic. Ano? So, lalo na itong taon nito,
hindi gaano karamihan ang supply ng firecracker kasi yung isang chemical na ginagamit nila medyo hindi sila basta nakakuha or late na nag-arrive sa country yung yung gumagamit ng gumagawa ng firecracker. Po. So medyo naantala yung kanilang paggawa. So konti lang talagang supply ng firecracker compared sa pailaw, mas marami. Sir Joven, sa ilalim po ng inyong grupo, kasama rin po ba mga paputok o pailaw lang kayo? Meron din kami members na gumagawa ng paputok. Aha. Pero wala na, pahina na. So yung iba naman lumipat na sa pailaw rin ng paggawa. Yung mga dating gumagawa ng paputok at pailaw, iba mas concentrate na lang din sa pailaw. Dahil mas mapanganib talagang mag-imbak ng paputok kumpara sa pailaw. No? So, ang pailaw, kaya nga inaalaw yung pailaw sa ibang bansa. Kahit sa 7-Eleven, makakabili ka ng pailaw eh. Kahit sa SNR nila, makakabili ka ng pailaw pero hindi nila inaalaw yung paputok na maibenta mo sa mga ganong establishments. Po, Sir Joven, binabanggit ho ninyo sa ibang bansa. Usually ba yan, meron kayong mga nachechempuan, may yung mga nag-i-smuggle, no? Na mga ganyan, Sir Joven? Meron pa rin nakalusot this year. No? Pero I received a text from Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang sabi niya, Mr. Ong, kung ano lang, sabihin mo lang sa akin, huhulihin talaga natin yan. Nandun yung kanilang, ang makikita mo yung difference ng customs ngayon. Talagang nandun yung nais na talagang maibago at maihuli yung mga ganitong nag-i-smuggle. So I really applaud the new Customs Commissioner, Ariel Nepomuceno, for reaching out and really telling me na kung meron kaming information on these smuggled products, pagbigay alam lang sa kanila, action na nila kagad. Ganon din yung mga PNP, kasi nga ang kalaban namin, yung mga nagbebenta ng online na illegal. Alam mo yung merong mga ang tatapang ng loob yung mga illegal firecrackers. Marami na tayo nakikitang ganyan, Sir Joven, di ba? Yung mga oversize, walang takot na ibinebenta illegally. So, we also would like to thank ang pamunuan ng PNP, kay Chief PNP Nartates, sa CSG, sa Firearms and Explosives Office, Anti-Cybercrime at saka CIDG. Talagang naririnig ko na may nahuhuli na sila. No? Sana lang maubos na yung mga ganitong mga nagbebenta ng illegal. Pati yung paggamit ng chemical, binibenta. So, sana po masumpo nila yung mga ganon. Joven, yung bang fireworks natin, kasi pag sinabi mong mga parol, panglaban naman natin yan, Pampanga, di ba? Pagdating ba sa fireworks, kaya nating stand alone tayo? Kaya nating mag-produce ng sarili natin na talagang safe na hindi natin kailangan ng outside na materials or ingredients. Hindi natin kailangan mag-import pa? When it comes to ingredients, we still need, kasi unang-una yung may ginagamit tayong mga chemical na ang minahan tatlo o lima lang sa mundo ang merong ganitong chemical. So hindi tayo talaga sasabihin mo na lahat ng materials dito nang galing. Ultimo shampoo natin, hindi tayo makakagawa ng shampoo kasi lahat ng materials sa shampoo na imported din. No? So ang mga kaya lang natin dito siguro yung uling. But tulad nung sa aming pabrika, 4 o 5 uri ng uling ang ginagamit namin. Of which dito sa Pilipinas, isa lang. So, malabo kasi wala tayo ng mga puno na ganito. Pine tree, kakaunti lang ang pine dito. So, meron kaming mga ginagamit na uling na pine, mga iba-ibang hemp, iba-iba. No? So, the challenge talaga. We still have to import the materials and then we just mix it together and produce it here. Yun lang ginagawa. Pero sasabihin mo sa kalidad, hindi tayo papatalo. Yun. Alright. Pilipino pa sa Siyempre. diskarte. Anyway, curious lang ako, ang tagal ko na rin iniisip nito, di ba seasonal po kayo? So, halimbawa, bagong taon, Chinese New Year, fiesta, tapos yung ibang pagsalubong pa sa whatever na okasyon. Maliban sa ganon, Sir Joven, paano kayo nabubuhay?
yung inyong Paano po sektor, nabubuhay ang industriya industriya ninyo? po ninyo? Saan po, kumbaga, kasi ilang taon na rin Mm. naman taon-taon Ah. naman ito, Sir Anong Joven. pinagkakaabalahan nyo pagka walang ganitong mga pagkakataon, Sir Joven? Well, personally, my factory is open year round. So by January 5, we're already starting manufacturing already, you know. So hindi mo kasi kaya. If you've been to my factory, you'll see how hard it is to produce yung isang produkto namin, ilan lang ang kaya namin gawin sa isang araw. So you really have to prepare para pagdating uh, ng panahon, meron kang enough products to sell. Mhm. So meron mga fiestas, mga weddings, birthdays, corporate launches. So lahat naman yan gumagamit ng paputok at pailaw. So fiestas natin, malakas gumamit. Buong Pilipinas nagse-celebrate ng mga fiesta. So lalo na election, dagdag din sa election yan, sa campaign. So yeah, meron namang enough market yun. No? Pero karamihan ng ginagawa namin is really to stock it for the December season. Apo. What about sa pelikula? Meron silang ginagamit na mga iba pero yeah, gumagamit din sila. Dati may nagpagawa sa akin mga bullet hits, mga ganun. So Okay. yeah, kaya naman. Oo. Sir Joven, nag-e-export din po ba tayo ng atin po mga produkto? We're still waiting for that. Yung permit namin lumabas na. Okay. Pero yung tarifa kasi medyo Bigat. I thought na kaya na sa ano. So hopefully meron akong kausap itong Enero. Sana fruitful. We're always hopeful. I really thought that 2025 I was going to be able to export to the US already pero hindi pa rin. No? So pinaparatay sa presyo pa eh. Okay. So, nasa inyo pong pagkakataon, Sir Joven, baka may karagdagan pa po kayong mensahe at paalala at babala na rin at the same time sa ating mga kababayan. Lalo na, Panawagan din po. ilang oras na lang, sasalubungin na natin ang bagong taon. At syempre, yung sa mga nag-aabang din, yung mga gustong makamura. Go ahead, Sir Joven. Unang-una, gusto ko lang i-advise yung mga magulang pag nakita natin mga anak natin, wag natin papayagang gumawa sila ng improvised device na tinatawag ay BOGA. BOGA use is on the rise. And we would like to parang warn against this. So this is very dangerous. This is actually not under fireworks. Pero pag lahat ng nasasaktan sa BOGA, nilalagay sa fireworks-related injury. We always keep telling DOH, kalaban namin yan kasi hindi nga siya paputok. PVC pipe lang yan, tsaka flammable liquid. So, sana tanggalin ng DOH sa datos ang lahat ng mga nasasaktan sa BOGA. The rise of BOGA is only as a result if firecracker usage is actually banned or so maybe sa mga local government units na nagpapahirap sa paggamit ng paputok at pailaw, sana po maintindihan nila na dumadami ang BOGA use sa kanilang sinasakupan kung pinahirapan nila ang paggamit ng mga paputok at pailaw ng mga legal. Sana po i-regulate lang natin, wag nating i-ban ang paggamit sa kanilang LGUs. So nagpapasalamat tayo sa mga ibang LGU na naintindihan ng batas na nasyonal na ang layunin ay pahirapan lang talaga ang paggamit ng firecracker at ang pailaw naman under Section 2 ng EO 28 ay pinapayagan sa labas lang ng kabahayan natin na magamit natin ng mga ito. Sana po yung mga LGU, yung mga ordinansa na nilabas nila ay maging parang sumusunod sa national law natin. Dahil mahirap yung national law, isa ang layunin, tapos ang ordinansa iba naman. No? Hindi natin makikita ang true. Kaya makita natin na last year, nagtumaas konti yung nasaktan sa fireworks-related injuries. Ano? So, dahil yung mga ibang LGUs, salungat yung nagawang ordinansa. Sana po palitan, gaya ng iba na pinalitan na nila at inayon nila sa national law. So sa mga gumagamit naman, sana tandaan natin, using fireworks, firecrackers and pyrotechnics is a responsibility. And sana po pag gagamitin natin to, unang-una basahin natin mabuti yung mga instruction
Hindi natin basta pabayaan na may maiwan sa mga kalsada pagkatapos tayo magpaputok o magpailaw. Lahat po ito basahin natin, linisin natin ang paligid ng sa ganun pag may mga batang umiikot sa mga paligid, hindi po dadamputin ng mga unspent firecracker. So yun lang po, be safe everyone and Happy Joven, New Year. bago lang ka namin pakawalan, kayo rin ba gumagawa ng Watusi? Wala nang gumagawa ng Ay, very Watusi. good, very good, very good. Wala nang Very good. nakakagawa ng Watusi ngayon dahil pinagbawalan ng PNP. Very good. Okay. Yung malisensyahan yung mga ganitong chemical na active ingredient ng Watusi. Eh, yung So Piccolo, you don't really see anybody. Piccolo. Ang Piccolo, may nagsabi sa akin, may nakakapagparating pa from kasi So smuggled hindi yan sa from China. atin. Ini-import. Yeah, walang gumagawa rito Very dahil yung good. isa sa active ingredient doon, Okay. yung pangkiskis mo, Mm. yun din yung active ingredient sa Watusi. Parang very posporo yan. Yeah. So, yung phosphorus na yun, hindi na basta-basta nilitsensya. Opo. Wala nang nakakakuha ng lisensya. Very Kaya, it's impossible na may made in the Philippines. Mhm. Tapos Piccolo siya. So, Very good, it's very good. impossible. Very good. Alright. Alright. Illegal yun pag ganun. Apo. With that, Sir Joven, maraming salamat sa pagkakataon. Ha? Good luck po sa inyo. Good morning at maraming Ingat salamat po kayo. Advance Ingat Happy po. New Year po, Happy Sir New Year. Joven. Happy New Year. Happy New Year, everyone. Apo. Alright. Ito po mga kabalitan, kabalitaktakan si Philippine Fireworks Association President Joven Ong.